Hi guys! Welcome sa aming YouTube channel. So yan, magpo-post na po ako dito ng ating video, Journey with our awesome kids! Ayan, kaagising niya lang po. Ayan, yung pag-uusapan po natin ngayon ay paano namin nakitaan siya na meron siyang autism. First of all, hindi namin alam kung ano yung autism. So talagang doon lang namin nalaman, nag-breakdown kami nung pinasok namin siya sa regular school. Then, ang sabi sa amin ng teacher, Mami, kailangan na at least magpa-check up kami sa developmental pedia kasi nakitaan din nila na walang communication po yung anak namin. Then paikot-ikot na lang po siya sa room after niya po makapagsulat ng napakabilis. Saglit na saglit niya lang po sinusulat yung kunyari may pinapasulat si teacher na letter O. So yun, saglit na saglit niya lang po yun sinusulat, tapos ikot-ikot na po siya sa room, tapos lumalabas siya ng room, nagtatakbo siya, so napagod yung teacher niya. So kawawa na din si teacher kasi hindi lang naman anak namin yung binabantayan niya, marami po sila. So 2 weeks din po pala sila, yung anak ko na tinry namin na baka sakali kakayanin. Although that time alanganin na rin ako kasi alam ko na meron po siyang behavior na talagang parang hyper siya, na hindi siya mapirmi mga 5 minutes gano'n na nakaupo lang siya. Mag-iikot-ikot na po yan siya, kumbaga malikot na po siya, hindi siya makapagpirmi. So yun yung sign na nakita namin sa kanya. Tapos 2 years old pa lang siya, nakita ko na kinukutkot pag may sugat po siya, kinukutkot niya yung sugat niya, tapos kahit na nagdudugo na pakiramdam ko masakit siya. Sa kanya parang wala lang, parang wala siyang wala siyang pakiramdam na nasasaktan na siya kahit na dumudugo na yung sugat niya. So yun po yun. Tapos pag may nilalagay po kaming pagkain sa tawag dito, sa plato, binubuhos niya po yun sa sahig, dun po niya kinakain. So yun po yung mga na nakikita namin. 2 years old pa lang siya. Then 3 years old, nagka-clapping na po siya, gumaganon siya. Tapos tumitingkayad po siya lalo na pag excited siya. Hanggang ngayon meron pa rin po, pero na lang, minimal na lang po. Pagka masaya na lang po siya or excited na pag merong ibibigay sa kanya na mga food, ganyan, excited siya, or kaya may something na nagugustuhan niya. So yan, pagka excited siya, para siyang nagka-clapping na parang tawag ito, parang lumilipad. So yun yung nakita namin. Then isa pa po yung kinukuha niya po yung kamay namin na abot niya, yung gusto niyang abutin. So ngayon is konti na lang yung ganun niya kasi mas more on siya na po yung gumagawa ng paraan para makuha niya po yung gusto niya. Kumukuha siya ng mga upuan para maabot niya yung gusto niyang abutin. So tapos 2 years old pa lang siya, nakitaan po namin na napakagaling niya na po sa letters, numbers. Yan. So marunong na rin po siya magsulat, pero hindi po yung sulat na talagang sabihin mo na blue to blue, red to blue, ganun. So yung kanya maliit, malaki, pero marunong po siya magsulat. So yun po yun. 3 years old, same. Tapos art din siya. 3 years old. 4 years old, marunong na po siya mag-addition. Marunong na po siya magbasa. At least tatlong kunyari how, you, bet, beg, ganun, mga alam niya na po yun. Basahin yung mga ganun kahit na hindi po namin siya tinuruan. So magugulat ka na lang na meron siyang natututunan na kahit hindi namin siya natuturuan sa ganung bagay. So yun po yung napansin namin sa kanya. And then pag kunyari pinasulat namin siya, talagang pag ayaw niya, hindi mo talaga siya mapipilit, magtatantrums na siya. And then one thing din po pala, as wala po siyang awareness sa paligid niya, kahit na may sasakyan kasalubong niya, wala po siyang pakialam, hindi niya po alam na pwede niyang ikapahamak yun. So wala po siyang ganun. Pero tinry namin siya, kunyari bintana namin, kumbaga ilalaglag namin siya, tinry namin siya kung may takot siya. Tatatakot naman po siya. So meron po siyang takot sa ganun. Yung sa mga lang, siguro yung mga hindi niya pa ganun ka nasasalamuha yung Then wala po siyang alam, wala po siyang awareness about sa kunyari may pulis, may teacher, may wala po siyang akala niya lang parang kasama niya lang sa bahay. Yun lang po yung treatment niya sa ganun. Wala po yung katulad natin, syempre tawag nito, may pulis, may teacher tayo makakausap. Syempre mas more on tayo careful. Pero sa kanya wala po siyang baga wala siyang pakialam. So yun yung namin sa kanya din. Talagang yung malaking talaga sa kanya hanggang ngayon kasi marunong siya magsalita, pero wala po siyang interactive, tawag ba doon? O hindi siya wala siyang communication sa amin. Tawag nito, marunong siya magsalita, "Mommy, water," pero yung sabihin na, "Mommy, give me water," or "Mommy, water," wala pong ganun. So marunong siya mag-mommy, marunong siya mag-water, pero kahit anong paulit-ulit yung sabihin na kung manghingi siya, abot niya yung kamay, so sabihin namin, "Mommy, give water." Wala po, ayaw niyang magsalita. Yung una, hesitant pa po kami, akala namin late lang po siya, speech. So talagang meron din talaga siyang kakaibang behavior. Tapos yun yung namin na red flag sa kanya. Kaya po nag-decide po kami na magpa-schedule sa developmental pedia. So yung napili namin, parang ang pinakamalapit sa amin is De La Salle, Dasma, kasi nandito kami sa Tansa. So yun, nakapag-screening na rin po kami. Kaya next video natin, part 2, ay yung or anong ginawa namin dun sa screening, ano yung mga ginagawa nila, yung mga advices nila, at saka yung kung ano yung
kung ano yung mga question nila sa aming asawa tsaka sa anak namin. So yun po yung ating part 2. So yun lang po. God bless everyone. Pero gusto kong sabihin na hindi lahat ng may autism pare-pareho po tayo ng sitwasyon kasi iba-iba po yung ano nila, iba-iba po yung mga ginagawa nila yung sa mga bata kasi kaya nga spectrum kasi iba-iba. So yung iba marunong magsalita, yung sa anak ko hindi. So yung iba walang clapping, yung iba spinning lang ng spinning, yung anak ko wala. So magkakaiba talaga kaya talagang kailangan natin magpa-check up para alam natin kung paano sila i-therapy. So yun lang po. Thank you. God bless.